Magandang araw mga kakarampot! Welcome sa panibagong vlog. For today's video, nandito tayo sa Buskalan, sa Maytinglayan, Kalinga, Philippines. Opo, nasa Pinas tayo ngayon, pero wala muna tayong bike vlog dahil nasa Buskalan tayo para subukan na i-meet ang legendary mambabatok o tattoo artist na si Apo Wang-od. Matagal ko nang gusto ma-meet si Apo Wang-od. Taong 2016 nang visualize ko ang moment na yon, and this year ako nagkaroon ng pagkakataon na i-manifest lahat. Ang tanong, mamimit ko ba si Apo? So ano pang hinihintay nyo? Let's go! You see, several weeks bago ako nagpunta sa Buskalan ay nagka-injury si Apo Wang-od at twice a week ang check-up niya sa Tabuk. Usually ay nag-i-stay siya ng 1 o 2 araw sa Tabuk. May kalayon din kasi ang Tabuk at syempre 107 years old na si Apo. Pag nagkataon na nasa Buskalan ka habang wala si Apo, di walay. In fairness, well-informed naman ang mga tour outfits na nagdadala ng mga turista doon, and they had info na that Monday nang punta namin, uuwi si Apo Wang-od mula sa kanyang check-up. At buti na lang at naki-joiner ako dahil kung mag-isa lang ako sa biyahe na to, baka wala akong inside information. Ang dating 30-minute trek papuntang Buskalan mula sa registration area ay nabawasan na ng 15 minutes dahil sa bagong hanging pedestrian bridge sa itaas ng ilog. Last July lang natapos ang July, kaya maswerte kami. Gayunpaman, mataas pa rin ang akyatin pagkarating sa dulo. Sobrang matarik. Meron pa? Yawa. As in, sobrang matarik. Putik ang taas. Naliligo na ako sa pawis. At naligo ako sa sarili kong pawis. Anyway, welcome to Buskalan. Ganito ang itsura ng Buskalan Village. Walang kalsada at masisikip na eskinita. Hindi nakakagulat kung minsan ay dumadaan ka na pala sa bakuran ng kaninong bahay yon. Ganito talaga sa matataas na lugar. Dikit-dikit ang mga bahay dahil limitado ang flat area at mas maigi pang gamitin ang mga ito sa pagtatanim. Speaking of flat area, a covered basketball court is the last you would expect to see in the village. Pero heto ang kanilang basketball court, named after Apo Wang-od. Of course, the area also serves other purposes for the community, like gatherings and celebrations. Pagkalampas ng basketball court ay may mga homestay. At ito pala ang homestay na pag-aari mismo ni Apo Wang-od. Dito sana kami mag-i-stay kaso kulang ang kwarto. Samantala, sa dulo ng village ay may mga ginagawang malalaking concrete homestays. And we stayed in one. Later that day, may dumating na balita na hindi makakauwi si Apo Wang-od sa araw na yon on the advice of her doctor. At dahil maaga kinabukasan ang uwi ng grupo namin, malaki ang chance na hindi namin makikita si Apo Wang-od. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ang in-house tattoo session namin with Sarah, isang apo ni Apo Wang-od. I had the Scorpio pattern dahil of course, Scorpio ang zodiac ko. Hindi sa naniniwala ko sa zodiac, no, pero at least it symbolizes my birth. Yun na lang ang rason ko.
Char. Tagal na to, 2019. Ano ba ito? Hindi masakit sa banda dyan. Hindi masyado. Ito hindi rin masyado. Dito yung masakit dito. So ewan ko kung saan siya nagpapa-check up, no? Pero yun nga, yesterday wala si Apo Wangod dahil nasa check up daw and she's supposed to return today, and we are hopeful kasi kahit hindi siya able na mag-tattoo, at least ma-meet namin siya in person. Kahit isang picture lang, masaya na ako dun, no? Pero may bali-balita nga na parang hindi tutuloy si Apo Wangod today on the advice of her doctor. So yun, that's a little bit bad news. Little bit of a bad news. Pero syempre, yan yung isa sa mga goals mo pagpunta dito sa Habuscalan, no? Pero kahapon nakapagtattoo na ako dun sa isa sa mga apo niya, si Sarah. Ayun. Hindi yung dalawa, meron kasi siyang dalawa pang main na meron pa siyang dalawang apo na main na kasama niyang nagtatato. At si Apo Wangod, si Grace, tsaka yung isa pa na apo niya, sila lang yung license na magtato ng 3 dots. So hindi namin pwedeng ipatato yung 3 dots dun sa mga ibang nagtatato dito. Pero yan, nagtato ako ng scorpion using the traditional pambabatok method, no? Na-confirm naman na hapon ng Tuesday ang balik ni Apo Wangod. Nag-usap-usap kami para sa aming options. Pero in the end, hindi kakayanin na mag-extend ang karamihan dahil yung iba ay may flights pa pabalik sa kanilang lugar at yung iba sagad na ang leave. Yun, nandito tayo sa basketball court. Basketball sa Pilipinas talaga, kahit saan. Teka, may nakita ako na I thought hindi ko makikita dito sa Buscalan. Teka lang, inisip ko tuloy paano yan ibababa, itataas, di buhat-buhat mo. Ano? Bike. Nakita akong bike. Hihiramin ko sana, pero saan ka naman magbabike dito? Dapat dalhin mo sa kalsada. Na-confirm naman na hapon ng Tuesday ang balik ni Apo Wangod. Nag-usap-usap kami para sa aming options. Pero in the end, hindi kakayanin na mag-extend ang karamihan dahil yung iba ay may flights pa pabalik sa kanilang lugar at yung iba sagad na ang leave. Samantala, dahil wala si Apo Wangod, kina Grace at Eliang na lang kami nagpatattoo ng signature 3 dots. Malaki pa rin naman ang significance ng 3 dots kahit na hindi si Apo Wangod ang gumawa, dahil silang tatlo lamang ang may authorization na magbatok ng 3 dots, and I had mine with Eliang. 0.5 ko. Sige. Again. Regan. Okay. Nang dumating na ang time ng uwian, dalawa lang kami na pwedeng mag-extend. At sumugal kami ng kasama kong si Andrew and decided to stay for one more night. Ayun, konting update lang mga guys, no? Kasi kaninang umaga pa kami supposed to be na umalis ng Buscalan. Pero nagpaiwan kami ng isang kasama ko.
Yung grupo namin umalis na kaninang umaga, pero naiwan kaming dalawa dahil ang balita uuwi si Wang Od ngayon. Kaya we took a gamble para at least makapagpa-picture sana sa kanya. At more good news, may confirmation na nakarating na sa baba si Wang Od na at umaakyat na. So let's see what happens. Yun, kami yung sumugal na nagpaiwan. Hello. Para makita si Bang Od. Oo. At least, di ba? Nakapagtato na kami lahat. 3 dots. You know, traveler. Traveler and the 3 dots. So si Wang Od na lang talaga yung kulang. Siyempre, sugar yun dahil may posibilidad pa rin na hindi makakauwi si Apo. Pero sa isip ko, si Apo Wang Od ang talagang sadya ko. At dahil babalik na ako ng Canada in a few days, I might never have another chance to meet her. Nag-pay off naman ang sugal namin dahil dumating nga si Wang Od that afternoon. Worth it ang lahat dahil hindi lamang namin siya na-meet at nakapicture. Nagawa din namin makausap siya ng matagal-tagal. Bagay na hindi nagawa ng mga sumunod sa amin na nagpa-picture. Hindi ko na pala binidyo yung pag-uusap namin dahil baka may mga ma-mention kami na personal, di ba? At syempre, for her privacy na rin. And at some point, we talk about her injury and all that. Kaya huwag na natin pag-usapan yan. Honestly, siguro kung hindi kami nag-try na mag-extend, hinayang siguro akong umalis ng Buskalan na hindi nami-meet si Apo Wang Od. So yun nga guys, na-meet ko si Apo Wang Od, na-meet namin, nakausap pa, naiintindihan niya naman yung mga Ilocano ko. This is nice. Yun o, sayo-sayo ni Andrew. Fanboy. Fanboy ako. Kami yata na una, tapos ngayon ang dami na. Ayun. Nadapa sana namin makausap pa longer si Apo kaso dami ng tao. Not bad. Not bad, no? Not Yeah, bad. good conversation. May medical advice pa ako. Based on experience. Ito na nagaduda. Tapos na lang itinitino siya ngayon. Kaya na ano ko siya eh. Ngayon, saglit-saglit na lang yung mga tao. Yan ang kwento kung paano muntik ko nang hindi ma-meet si Apo Wang Od. So maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Kung hindi kayo nag-enjoy, sana natuto. Kung hindi naman kayo natuto, sana nag-enjoy kayo kahit papaano. Don't forget to like, comment, share. At ang pinaka-importante sa lahat, mag-subscribe. Yun ay kung hindi ka pa subscribe. At kung may oras ka pa, i-click mo na rin yung notification bell to be notified of future vlogs. Sorry na agad sa mga tuhod. Balik Canada na tayo after nito at babalik na tayo sa ating bike vlogs. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.